Ipinagmamalaki ngayon ng Amerika na malapit na raw nilang maabot ang layunin nilang pilayin ang Iran. Pero palaban pa rin ang Iran. Ang kanilang missiles muling gumuhit sa kalangitan ng West Bank at Tel Aviv sa Israel. Sa gitna ng gantihan, bukod sa mga sibilyan, pati mga oil facilities sa gitnang silangan napupuruhan. Hinahadlangan pa ng Iran ang pagdaan ng mga oil tanker sa Strait of Hormuz. Kinundenaya ng UK, France, Germany, Italy, Japan, Netherlands at Canada. Sila pati ang South Korea nananawagan ng ligtas na pagdaan sa Hormuz. Ayon sa Japanese media, pinayagan ng Iran ang pagdaan doon ng mga barko ng Japan. Ang Amerika sinabing handang alisin ang sanksyon o parusa sa pagbili ng langis ng Iran sa loob ng 30 araw para raw mahupa ang pag-alagwa ng presyo ng petrolyo. Bagamat maliit lang ang porsyento ng mga power plant sa bansa na pinatatakbo ng petrolyo. We are not dependent on petroleum, on electricity. We are dependent on coal, we are dependent on renewable energy, and on gas. Naghahanda rin daw ang gobyerno sakaling tumagal ang digmaan. Sabi ngayon ng Energy Regulatory Commission, asahan na raw na magkakaroon ng pagtaas sa singil ng kuryente sa mga susunod na buwan dahil sa gulo sa Middle East at pagbaba ng piso kontra dolyar. Kung ito ay eepekto na doon sa presyo ng supply ng ating mga generation companies sa ating mga distribution utilities at mga retailer, ay maaari nang makita natin ito sa ating bill ngayong Abril. Hindi pa masabi ng ERC kung ilang porsyento at magkano ang posibleng dagdag singil sa kuryente. Kung ang titingnan lang ay yung pagtaas, yung paggalaw sa presyo ng panggatong, ay nakikita nila na maaaring umabot ng 2 hanggang 4 na piso daw. Kaya lang ito ay para lang sa supply na ibibigay ng WESM. Pero ayon sa National Association of Electricity Consumers for Reforms o NASECO, kung totoo ang projection na 2 pisong dagdag singil, ang katumbas niyan hanggang 400 pisong dagdag sa bill ng mga household na hanggang 200 kilowatt-hours ang konsumo sa kuryente. Kung ating titignan yung ating generation charge, yung unang-unang linya sa ating monthly bill, yan ay pabago-bago. Biglang tumataas yan dahil sa sinasabi nilang pass-through cost. Wala nang verification niya. Number 1, i-verify, i-audit yung pagtataas na yan, siguraduhin, at gawing on a staggered basis. Huwag biglaan. Paglilinaw ng ERC, pumapasok na sila para bigyan ng direktiba ang mga electric utility at generation supplier na utay-utayin ang pangongolekta at pagtataas singil. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, nakatutok 24 oras.